Sa iba pang balita, kinansela ng Land Transportation Office ang pagbabawal sa pagdaan ng mga e-bike at e-trike sa lahat ng national highways at pangunahing kalsada sa buong bansa. Ayon sa LTO, gustong masiguro na maunawaan ng lahat ang bagong patakaran kung saan magsasagawa muna sila ng information drive para ipaliwanag kung saan pinapayagan o ipinagbabawal ang light electric vehicles para bigyan ng oras ang mga gumagamit na mag-adjust. Nilinaw naman ng LTO na magsisimula ang strict enforcement kabilang ang apprehension o pag-impound simula January 2, 2026 at hindi na ito ma-extend pa. Ipinahayag ng LTO na ang hakbang na ito ay tugon sa sunod-sunod na aksidenteng kinasasangkutan ng mga light electric vehicles sa malalaking kalsada. Ayon sa ahensya, karamihan sa mga e-bike at e-trike ay walang rehistro, walang lisensyadong driver at walang insurance dahilan upang maging peligro ang kanilang pagbiyahe sa national roads kung saan mabilis ang daloy ng trapiko. Para naman sa mga dumaraan sa secondary o local roads, magbibigay ang LTO ng 5 araw na warning period bago ipatupad ang ganap na paghuhuli at parusa. Ayon naman kay Cauayan City Public Order and Safety Division Chief Pilarito Malilin, may mga nasisita pa rin silang nahuhuli sa National Highway na mga e-bikes o e-trikes at hindi marunong sumunod sa mga pamantayan sa kalsada. Nininaw rin niya na hindi bawal ang mga e-car sa National Highway dahil dinisenyo talaga ito para sa National Highways. Meron kasi tayong mga designated areas kung saan sila pwedeng bumabaybay lang. Let's say, correct example, sa probinsya, siguro sa mga barangays lang. Siguro may kulang lang doon sa implementing rules, implementing guidelines. Kagaya mga sinasabi ko kanina, kung saan lang sila pwedeng rumuruta. Kasi ang purpose naman natin diyan is to avoid accident, no? You see, imagine, punta ka ng National Highway. Alam naman natin kung gaano kalalaki ng mga sasakyan dyan. Only siguro, mapagbibigyan natin sila kung mag-cross road lang sila na pupunta sila sa ibang barangay, pwede lang yung ano. The Land Transportation Office in coordination with kami na nakikipag-coordinate din sa kanila is for orientation lang muna or information drive muna sa publiko, sa mga gumagamit ng mga electric vehicles na yan, ma'am. Kasi, you see, marami nang gumagamit ng mga e-cars, kagaya yung mga hybrid, yung mga talagang pang long distance. Yun, mga yun, naka-design yun na talagang pang national road. Okay lang yung mga yun. Ayon naman kay Eli Tolentino, isang may-ari ng e-bike at residente ng Barangay Santa Luciana, Cauayan City, ginagamit lamang niya ang kanyang e-bike sa pagsusundo at paghahatid sa kanyang mga apo sa eskwelahan. Pabor din si Eli na ipagbawal ang mga e-trikes at e-bikes sa National Highway dahil yung mga iba ay walang disiplina sa kalsada at wala silang mga lisensya at plate numbers. IFM News.